Samahan niyo po ako na basahin ang ating call to worship sa Psalm 119, 33 to 40. It says, Teach me, O Lord, to follow your decrees, then I will keep them to the end. Give me understanding, and I will keep your law and obey it with all my heart. Direct me in the path of your commands, for there I find delight. Turn your heart toward your statutes and not toward selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Fulfill your promise to your servant, so that you may be feared. Take away the disgrace I dread, for your laws are good. How I long for your precepts. Preserve my life in your righteousness. Let us pray. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, O Lord, sa araw na ito, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na isang magandang umaga, isang magandang araw pong muli ang ipinagkaloob niyo po sa amin upang maranasan ang kadakilaan mo, ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nga po, O Lord, sa araw na ito, nais po naming ialay sa inyo ang lahat ng aming gagawin. Nais naming ibigay at i-offer sa inyo ang lahat, Panginoon, ng mga bagay, ng mga decision, sa mga lahat ng kung ano man ang gagawin namin, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna nawa sa amin. Tinataas din po namin, O Lord, ang araw na ito, itong aming pananambahan, O God. Nawa, Panginoon, ay Ikaw ang siyang patuloy na talagang kumilos at tumawak. Ikaw ang siyang patuloy na talagang maitanghal namin, Panginoon. Ikaw ang maitaas namin at Ikaw ang maranasan namin sa araw na ito. Kaya nga po, O Lord, dinadalangin namin na tunay nga na talagang hawakan mo ang lahat ng gagawin namin sa araw nito mula sa aming pag-aawitan hanggang sa mensahe, hanggang sa mamaya na sa pag-fellowship namin, Panginoon, ng mga kapatiran. Ikaw ang siyang talagang mamutawi sa aming mga puso't isipan, sa aming mga bibig, Panginoon. Ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang siyang aming talagang ipagsisigawan at ipagpapasalamat, Panginoon. Ingatan mo po nawa, O Lord, yung mga kapatiran pa po namin na papunta pa lamang po rito. Nawa, Panginoon, ay magkasama-sama kami sa pagpupuri at pakikinig ng inyong salita sa umagang ito. Hawakan mo po ang lahat ng gagamitin mo. Nang sa gayon, Panginoon, ay talagang magamit mo sila mightily, Panginoon. At maitaas namin, Panginoon, ang inyong kabutihan at inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat pong muli. Sa umagang ito ay talagang Ikaw ang nais naming mapapurihan at mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo po'y maghanda na sa ating pagbibigay papuri sa pamamagitan ng pag-aawitan para sa ating Panginoon. Tayo po'y mag-alay ng mga papuring handog sa ating Panginoon na mula sa puso na talaga nagmamahal sa Kanya, sumasamba at nagdadakila sa Kanya. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, at sama-sama nating dakilain, sambahin ang ating Panginoon.
thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, Lord. Great is your faithfulness. Amen, amen. And you are holy, Lord. Yes. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall
thee. There is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Let us sing, He lives. Our Lord is risen. He is living in our heart today. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of truth. And just the time I need Him, He's always me. He lives, He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will dismay. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find.
as Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. For last song, let's sing Where He Leads Me. Buhay ang ating Diyos who is leading us. He's our shepherd, our King. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take my cross and follow, follow me. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him all the way. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him all the way. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory, and go with me all the way. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the
O Diyos, sa araw na ito, Ikaw po nawa ang madakila namin patuloy, Panginoon, sa bawat hininga ng aming buhay. Ikaw po mangusap, Panginoon. Ikaw po ang yumakap sa amin sa araw na ito upang maging buhay talaga aming pananambahan sa isang buhay na Diyos na talagang nagmahal sa amin ng sobra-sobra, Panginoon. Naalay namin ang lahat, Panginoon. Ikaw nawa ang mapasalamatan, mapapurihan, masamba. Yes, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at lupa. Diyos na mabuti. Diyos na hari ng aming buhay. Diyos na patuloy na nagmamahal, muunawa, nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Diyos na aming hinihingan ng grasya sa bawat minuto, oras ng aming buhay. Kami po ay sumasamba sa inyo, Panginoon. Pupuri, patuloy, Panginoon, na humihingi ng iyong biyaya at awa. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na kabutihan niyo po sa bawat isa po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat kapanatagan ng aming mga puso, kapayapaan, Panginoon. Bagamat may mga iba't iba po kaming pinagdadaanan, iba't ibang mga suliranin, iba't ibang mga sitwasyon, Lord, na meron po kami ngayon, na minsan, Panginoon, ay di po namin maunawaan kung bakit may mga bagay na ganito sa aming buhay. Ngunit Lord, maraming salamat sapagkat nandun po yung kapayapaan ng aming mga puso, nandun po yung kapanatagan, nandun po, Panginoon, na hindi po kami nag-aalala anuman ang mga bagay na dumating sa aming buhay. Sapagkat, Panginoon, tunay nga pong makapangyarihan ng iyong salita, tunay na hindi nagbabago, patuloy na aming pong pinangahawakan. Lord, minsan pa, Panginoon, dalangin namin ang bawat isa po sa amin, nasaan man, Panginoon, sila ngayon. Nakikita niyo po, Panginoon, nababatid niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Babatid niyo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa. Ito man, Panginoon, ay hindi nararapat sa inyo. Ito man, mga kasalanan, Panginoon. Lord, narito po kami. Humihingi po ng habag at awa, Panginoon, sa mga bagay na nagawa po namin na hindi maganda sa inyong harapan. Mga bagay, Panginoon, na amin pong napag-isipan, nagawa, na salita, Panginoon, sa aming mga kapwa. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran. Ganoon din po, Lord, sa mga bagay na desisyon, Panginoon, na inuuna po namin yung aming pansariling kapakanan. Imbis, Lord, na makita po namin ang iyong kalooban, nandun pa rin po, Lord, yung pagsunod namin sa will ng aming sarili. Humingi rin po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga bagay, Panginoon, na minsan ay hindi po namin naiisip na kami po ay nakakasakit na, Panginoon, ng aming kapwa-tao. Dahil po sa mga bagay, Panginoon, na minsan ay aming pong sinusunod, Panginoon. Yung takbo, Panginoon, ng aming isip. Hindi po kami nakaunawa, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na aming pong natutunan, higit sa lahat, mga bagay, Panginoon, na tinuro niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging bukas ang aming puso't isipan. Patuloy, Panginoon, na maalala, Lord, mga bagay na aming pong natutunan sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, yung pagsunod po namin sa inyong salita.
Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tiyaga na mapag-aralan, Panginoon, ang bawat salita, Lord, na nais niyong ibigay sa amin. Mga mensahe, Panginoon, na aming naririnig. Mga mensahe, Panginoon, na amin pong mga napakinggan. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay inyong kalooban para sa amin upang kami po ay patuloy na magtiwala. Aming pananampalataya lamang, Panginoon. Ang aming magawa, Panginoon, pakita sa inyo, Lord, na kami po ay naririto. Kahit na, Panginoon, mahirap ang mga bagay na ito, nariyan po kayo, Panginoon, na patuloy na gumagabay po sa amin. Kaya minsan kami po ay nakakabitaw, ngunit, Panginoon, Lord, kayo po yung mayakap sa amin. Kaya po, higit sa lahat, Lord, umaasa po kami, Panginoon, sa inyong grasya. Patuloy, Panginoon, na maunawa sa amin hanggat sa makamtan po namin, Panginoon, yung mga bagay na perpekto na inyong pinangako para sa amin. Lord, minsan pa dalangin po namin ang bawat isa na patuloy na ingatan niyo po, patuloy, Panginoon, na ma-provide ng kanilang mga pangangailangan. Ito man ay spiritual, pinansyal, kalusugan, Panginoon, kagalingan sa mga may sakit. Patuloy, O Diyos, na malakas na pananampalataya sa inyo upang sa ganun, Lord, ay mapagtagumpayan, Panginoon, namin yung mga bagay na dumarating po sa amin sa bawat oras, minuto ng aming mga buhay. Ganun din po, dalangin po namin ang aming mga resources, Lord, na kayo po, Panginoon, ang siyang nakakabatid ng aming mga pangangailangan sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga ginagawa, Panginoon, upang ma-provide po ng pangangailangan ng aming pamilya, ng aming iglesia, at mga bagay, Panginoon, na maitulong po namin sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat naririto po kami sa mundong ito na tumatahak at patuloy na umaharap, Lord, sa mga bagay na nangyayari sa araw-araw na buhay po namin. Ganun din po, Lord, dalangin po namin ang bawat isa na patuloy, Panginoon, na kayo po ang siyang maging kanilang hari ng kanilang buhay, maging ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan na inilalapit po namin sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging instrumento po kami sa bawat isa po sa kanila upang sa ganun, Lord, maunawaan nila, Panginoon, at makita yung kagandahan at mabuting balita na aming naasam na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat din po, O Diyos, sa pagkakataong ito na muli kami po ay makakarinig ng iyong mensahe. Gamitin niyo po, Panginoon, ang aming pastor na patuloy na magbibigay ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso na nawa, Panginoon, ay ito'y manatili sa amin. Patuloy, O Diyos, na masunod po namin nasan man kami, Panginoon. Ganun din po maabot ang mga kapatid namin na sa ibang lugar sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong salita. Salamat po dahil meron pong mga bagay, O Diyos, na nagagamit sa panahon na ito na kung saan ay nababalikan, Panginoon, ang mensahe, Lord, na gusto niyong iparating para sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming iglesia na patuloy, O Diyos, na kayo siyang mag-provide sa aming mga pastor, sa mga leaders, sa mga members po namin. Alam niyo po, Panginoon, yung aming mga pangangailangan, yung mga plano po namin, Lord, patuloy, O Diyos, na kayo po ang manguna, kayo po ang aming pong masunod, Lord, kung ano po ang nais niyong ipagawa para sa amin. Tulungan niyo po kami, hindi po namin kaya ito, Panginoon, sapagkat limitado lamang ang aming dunong, aming talino, ang aming mga magagawa, ang aming kayang ibigay sa inyo, Panginoon. Ngunit, Lord,
alam po namin na sa bawat kakayahan ng bawat isa, ito'y magiging sapat, Panginoon, para sa iyong iglesia. At ito po'y magiging maayos, Panginoon, at maging matagumpay, Lord. At kayo po ang sentro, Lord, na aming pinaglilingkuran. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming bansa, Panginoon, sa mga nangyayari sa bawat lugar. Alam po namin, Lord, may mga sakuna, may mga bagay, mga pangyayari, Panginoon, na hindi po namin maunawaan. Natatakot po kami, ngunit, Lord, alam po namin na may mga plano po kayo, may mga naririnig po kaming mga bagay, O Diyos, na minsan ay parang ang hirap maisip. Ngunit, Lord, kami po'y positibo, Panginoon, sa aming kaisipan na ang mga bagay na ito ay mangyayari sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong plano. Upang sa ganun, Lord, patuloy, Panginoon, ang paggalaw at kami po'y patungo, Panginoon, kung saan ay makita namin, Panginoon, yung ganda ng mundo na pinangako niyo po para sa amin. Alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po sisirain ito. Ngunit, Lord, ito po'y i-restore ninyo ayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Dalangin po namin ang bawat liderato, Panginoon, ng aming bansa na patuloy, O Diyos, na maging maayos sila sa kanilang pamumuno. Makita nila, Panginoon, ang pangangailangan ng mga tao. Makita nila, Panginoon, yung mga bagay, O Diyos, na kanilang gagawin, Panginoon, upang mas ayos ang mga bagay dito sa aming bansa, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, maging mapagtiwala po siya sa inyo at makita niya magkaroon ng takot, O Diyos, na makagawa ng hindi mabuti upang sa ganun, Lord, ang mga bagay na para sa amin ay magamit, Lord. Higit sa lahat, Panginoon, yung mga taong nangangailangan dito. Yung mga mahihirap, Panginoon, na minsan na hindi maabot ang gobyerno. Alam po namin, O Diyos, na at nagtitiwala po kami na mangyayari, Lord, ang aming mga panalangin at dalangin sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng mga tao na niluklok ninyo, Panginoon, upang mamuno, Panginoon, sa amin. Dalangin din po namin ang nangyayaring panahon ngayon na sobrang init sa aming bansa. Alam po namin, O Diyos, na may mga bagay na nagagawa po ng tao na hindi ayon sa inyong plano. Kaya po nagiging problema ito sa aming kapaligiran. Ngunit, Lord, buksan niyo po ang bawat isipan ng bawat isa na patuloy, O Diyos, na maging instrumento po kami upang maibalik, Lord, yung dating estado, Lord, ng bundong ito. Higit sa lahat, Lord, yung sariwang hangin, magandang kapaligiran at patuloy na maranasan namin, O Diyos, yung tulad ng mundo dati, Panginoon, na ibabalik ninyo ulit. Kami po'y nagtitiwala na mangyayari ito. Ngunit, Lord, maraming mga bagay na proseso, kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, kung kami po ay naririto ngayon na nakakaranas ng prosesong yon. Kaya po, Diyos, dalangin po namin na patuloy, O Diyos, na magtiwala kami sa inyo upang sa ganon mabatid namin kung ano po yung gagawin namin at ang nais niyong ipagawa sa bawat isa po sa amin. Minsan pa, O Diyos, dalangin din po namin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino na kung saan ay nahihirapan po sa bawat pagtaas ng mga bilihin. Higit sa lahat, yung narinig po naming mga gera, Lord, na dahil sa agawan ng teritoryo. Lord, hindi po namin
alam at limitado ang aming isip dito. Ngunit Panginoon, pinagkakatiwala po namin lahat ng ito sa inyo. Dahil hindi po ganun basta-basta, Panginoon, na magkaroon ng labanan. Dahil maraming mga buhay, Lord, ang mawawala. Maraming mga buhay, ang mga masasayang. Ngunit Lord, pinagkakatiwala po namin ito sa inyo sapagkat kayo po ang nakakaalam na makakabuti po para sa amin. Ganun din po, O Diyos, dalangin po namin ang aming gobyerno na patuloy na maging aktibo, Lord, sa mga bagay na ito na nangyayari ngayon sa amin. Dalangin din po namin ang aming mga kapatid na nasa ibang lugar, mga bawat Kristiyano, Panginoon, naghahatid ng iyong salita sa aming mga kapatid na patuloy na binibigay nila ang kanilang buhay upang maabot lamang, Panginoon, ng tao at makilala kanila, Panginoon, marinig ang iyong salita. Maraming salamat po, Lord, at kung inyong loloobin, Panginoon, dinggin ninyo ang aming panalangin. Lord, salamat po. Patuloy, O Diyos, na kami po'y lumalapit sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo po muna tayong lahat. Magandang umaga po. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa na namang panibagong buwan na kanyang pinagkaloob sa ating lahat. Hindi lang sa ating mga buhay na individual, kundi sa ating bilang isang katawan ni Kristo sa lokal na simbahan ng VCFC. Salamat sa pangunguna ng ating mga kapatiran sa umpisa ng ating pananambahan. Yung pag-aawitan natin kahit merong aberya, no, kahit hindi naka-flash yung lyrics, it's one of the loudest singing na narinig ko sa ating simbahan sa hymnals. Hindi ko alam kung pero I was really joyful listening to it. And salamat din sa ating multimedia, even though nagka-problema, alam kong the Lord sees you sa inyong pagsisipag at pagtatry pa rin na maayos. And every Sunday naman, nandiyan kayo at nagsiserve. We also thank the Lord sa pangunguna ni Kuya Bobot sa panalangin. It was really meaningful also. And giving us a glimpse of hope din kung bakit tayo nanalangin of the grand scheme of things sa mga plano ni Lord and how we should also practice trust sa pang-araw-araw. Lalo-lalo sa mga bagay na hindi natin maintindihan. So last month, tayo po ay nag-usap tungkol sa sacrificing like Jesus. Or kung paano isasakripisyo ang mga kakayanan natin, kung ating mga sarili in serving God the way Jesus Christ served. And we realize that it is by grace. It is never because we sacrifice. That's why si God ay nagbibigay din sa atin. It's the other way around. It's in view of God's mercy palagi. So right now, pupunta tayo sa isa pang mas specific na way of sacrificing, which is what we call generosity or giving. Now, ang tema po natin sa buwan nito ay giving like Jesus. Giving o pagbibigay kagaya ng ating haring si Jesus. Ang tanong, bakit ba tayo nagbibigay? Pwede namang huwag na lang. Especially sa mga panahon na to, we don't really have that much amount of possession or wealth sa ating mga kamay, especially sa context natin. But why are we still encouraged? Should we be encouraged to give? And ano yung mga standards natin? Siyempre, ano yung standard ng pagbibigay? Merong mga sukatan, merong mga pagkukumparahan, but meron ba talagang standard na binibigay si Lord? Of course, I'm asking these things dahil umpisa ng ating buwan, hindi necessarily madadaanan lahat natin sa umagang ito, but these are the things na pag-uusapan natin sa buong buwan.
Now, even though ang pagbibigay ay malinaw na iniutos sa atin sa Biblia, and kahit hindi mga Kristiyano, ay meron ding somehow moral ng pagbibigay. Di ba meron pa rin kahit sino namang tao, nakasanayan natin na giving is a good gesture. And yet, for both Christians and non-Christians, may mga challenges pa rin po sa pagbibigay. Tama po. Giving is avoided. Iniiwasan siya. Most of the times, nadja-justify pa natin na hindi tayo nagbibigay. It's really challenging sa pagbibigay. Hindi lang siguro dahil hindi tayo capable of doing that, but because iniingatan din natin ang ating mga kakayanan o pag-aari na pinaghirapan din naman natin, di ba? So that's probably one of the reasons. But one of the major reason then is that sometimes it is abused. Di ba? Abused. Abuse ng community, abuse ng mga tao mapagsamantala, abuse ng mga politicians, and sadly, abused kahit sa loob ng mga simbahan. And one of the abuses that I can name, not hindi to para i-bash, kundi to warn you, kung nakapagnunong kayo sa circle of network na yon or network na yon, umiwas na kayo dahil hindi yun ang biblical giving. Like for example, there's this abuse na nangyayari sa mga ilang simbahan dito sa Pilipinas, is yung tinatawag nila na, actually it's a biblical term, the first fruits. Giving of the first fruits. It's a biblical term. Nasa Old Testament yun. And even mentioned sa New Testament for many times. Pero pagdating sa New Testament, it's all about Jesus na eh. But sa Old Testament nila hinuhugot. And ang principle sa Old Testament ng first fruit is that ibibigay mo lahat ng first fruit ng ani mo. Lahat ng nakuha mo at that time, at ibibigay mo, iaalay mo sa Panginoon. Iaalay mo sa templo. And yun, syempre, may mga proseso nun kung paano yun gagawin yung offerings na yun. But in these times, may mga churches that use that term and manipulate their members to gather all their money and possessions na nakuha nila ng January, first fruits. Lahat yun, hindi lang salary mo 100%. Kapag may nagbigay sa'yo 100%. Kapag may kinita ka sa negosyo 100%. O kung meron kang binentang sasakyan o bahay o ano pa man, 100% yun. Nasa inyo yun kung samahan mo yun ng nung hindi cash. But it's the first fruit. And sa January, ibibigay mo lahat yun. Saan? Sa church? No. Sa pastor. Gawin po natin yun ngayon. Joke lang po. Pero nangyayari po yun sa mga simbahan. That's the kind of abuse that creeps in the church because of a lack of understanding of what biblical or the giving that Jesus is teaching us. And it can happen kahit sa atin, kapag tayo mismo ay hindi natin naintindihan yun. And that's why it's really important that we talk about it. We don't talk about this mainly because gusto natin tumaas yung tithes and offerings natin. That's part of the fruits. Pero si Lord na magbe-bless nun. Ang importante sa atin, tayo mismo, how do we grow in our spiritual life in terms of generosity? Generosity isn't just about giving sa loob ng simbahan. It's a life character. Character of your soul, a character of your spirit. And it involves all aspects of our life. So, we are now seeking for God's will. Inaalam natin ang kaloob ng Diyos pagdating sa pagbibigay, and at the same time, gusto din nating alamin yung wisdom, yung karunungan ng pagtuturo ng Diyos, yung paggabay niya sa atin
pagdating sa pagbibigay. Because it is a holy duty. And at the same time, it is a very important matter sa ating mga buhay. Yung finances natin. Because hindi naman basta-basta ang pera. Pinaghirapan natin yan, pinagpaguran natin yan, and we are dedicating much of it sa mga pangailangan natin. And that's why, hindi dapat ito inaabuso. At hindi dapat ito minibigay lang ng basta-basta o inihingi ng basta-basta. But what is the Lord's will and what is His wisdom for us? Sa umagang ito, I will be talking about some reasons why we do this. Bakit tayo nagbibigay? And yung malalim na mga kadahilanan na makikita natin mula sa isang passage na babasahin po natin at inaanyayahan ko na po kayong tumayo. Titignan po natin ang Matthew chapter 6, bahagi po ng tinatawag na Sermon on the Mount. Ang Sermon on the Mount po ay isa sa mga pinakamahalagang passages in the New Testament. Why? Because it reflects yung giving ng batas ni Moses sa Mount Sinai. And this is like the way of living na binibigay sa atin. At hindi lang basta si Moses ang nagbigay, kundi si Jesus Christ mismo. So basahin po natin Matthew chapter 6 verses 19 to 24. Babasahin ko po mula sa NIV. Matthew chapter 6 verses 19 to 24. Very familiar din po. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Let us pray. Father, may you speak to us. Let your Holy Spirit work in our hearts and our minds as we grow in knowledge of Jesus. In Christ's name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo muli. Mga kapatid, ito pong passage na ito ay na-preach ko po last October 2023. And from there, I mentioned na we will be tackling about giving next year. And this is it. Kaya babalikan ko siya yung passage na yan because in Matthew, si Matthew ay isa sa mga, itong book ni Matthew, isa sa mga, I think siya ang may pinakamaraming teachings na nilista ni Jesus Christ. I think he has at least 3 big chunks of teaching. First being yung Sermon on the Mount about our Christian life, about discipleship. And mahalaga na makita natin na parte ng Sermon on the Mount is giving. Actually, not necessarily giving, even yung how we treat our finances, how we value, how we treasure, and how we give, and how we think of it as our treasure or not. So it's an important teaching pagdating sa atin bilang mga Kristiyano. That's why mahalaga yung tema natin, to give like Jesus or like the King. Kasi siya mismo itinuturo niya at ipinamuhay niya at ng kanyang mga disipulo later on when they started the early churches. And itong passage din na ito is, I think, the second mention about money, at least dito sa chapter 6. Kasi sa umpisa pa lang, meron na siyang sinasabi doon si Jesus, be careful to not do your acts of righteousness before men to be seen by them. Huwag din ipakita yung mga duty na righteousness, yung mga religious duties, especially yung giving alms to the needy. Kasi it's a bad practice sa panahon nila. To give it
doon. Kasi yung mga needy nila talaga nasa streets, ano? And especially sa outside gates nila, ano? Outside gates ng bahay, outside gate ng kanilang city, ano? Nandun yung mga namamalimos. And many times in their history, ginagawa siyang reason o paraan para magpakita ng kanilang pagbibigay, ano? Lalo na ang mga religyoso doon sa streets. And that's why kinontra sila ni Jesus Christ, ano? And kung babalikan natin sa chapter 5, a chapter earlier, sabi ni Jesus Christ, gumawa kayo ng mabuti na makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos, ano? So, which is it? Ipakita o itago? Those are two different things, ano? Ang sinasabi doon sa chapter 5 is your life, ano? As the persecuted, as one who sacrificed so much for the kingdom of God, and when you do good works, despite of all the hard work, despite of all the suffering, despite of sa lahat ng mga nagpo-persecute sa'yo, then people will really be blessed and see God, you know. And it's one of the, and giving is one of those things, ano, na ginagawa natin despite of sa lahat na nangyayari. And ito yung line of thinking na yan ni Jesus Christ, no? You give kahit na ganito na yung pangyayari. You serve kahit na ganito na yung pangyayari. It's somehow sacrifice pa rin, ano? But more specifically, an act of giving. Alam niyo yung kanta ni Gary Valenciano na Could You Be Messiah? Actually, hindi ko siya masyadong pinapakinggan, ina-appreciate. But yesterday, pinapakinggan siya ni Julie dahil mayroong mga nag-review sa song na yun. Doon ko lang siya napakinggan ng buo. And doon ko na-realize, habang na-appreciate ng mga non-Christian to na mga vloggers, na mga magagaling sa singing, magagaling sa pagkanta, and they really appreciated hindi lang yung talent ni Gary V, kundi yung lalim na ibig sabihin ng kanta. And doon ko na-realize na, yes, at this moment, nagsistruggle si Gary V, but he continued to wanted to serve the Lord, to know the Lord, and to seek the will of the Lord. And because of that, kahit even through that song, maraming mga tao na kahit hindi Kristiyano, they would ponder on God's goodness sa buhay na iba. And that is what we want to capture sa ating pag-uusap ng generosity. Na even though ang daming mga pangyayari sa buhay natin, but yet when we give, it is no longer just the amount of money that is doing the miracle, but also kapag na-witness ang testimony mo ng ibang tao, your act of giving itself, your trust in the Lord, your sacrifice, your giving, will also do its work sa mga puso ng mga tao. So why do we give? One, we give because we are investing in the kingdom work. We are investing sa pagkilos ng kaharian ng Diyos. The kingdom of heaven, especially dito kay Matthew, when it talks about kingdom of heaven, it's always about the kingdom of God. So wag nating isipin na kapag kingdom of heaven, malayo siya, somewhere in the future. No. Kapag sinasabi ni Matthew, kingdom of heaven, he's only referring to the kingdom of God. Kasi si Matthew, ang pagsusulat ni Matthew may influence ng pagka-Hudyo na ayaw niya masyadong mention yung God. So minsan pinapalitan niya ng heaven. Although marami rin naman siyang mention ng God. Pero pag sinasabi ng kingdom of God, pinapalitan niya minsan ng heaven. So this is investing in the movement, yung pag-advance ng kingdom, pagkilos ng mga disipulo, paghahatak ng mga tao na sumunod kay Jesus, and pagpaparanas sa mga tao, especially yung mga challenged sa buhay, pagpaparanas sa kanila na nandito na ang paghahari ng Diyos. And giving na sinasabi ni Jesus dito, storing, sabi niya sa verse 19 to 21, sa verse 20, store up for yourselves treasures in heaven. Meaning treasures in God's currency,
in God's movement, in God's work, in God's reign, paghahari ng Diyos, where moth and rust do not destroy, where thieves do not break in and steal. Ang kabaliktaran, yung sinasabi niya sa verse 19, huwag kayong mag-imbak ng inyong mga kayamanan dito sa lupa, meaning yung mga pursuits of this world, kasi yung kabaliktaran naman ito, to give, to invest in the kingdom, nandito ka pa rin sa lupa eh. At ang magbe-benefit nun, yung mga nasa lupa din, But hindi ito opposite na parang kapag may pangailangan ng isang tao, ay hindi ko bibigyan kasi ibibigay ko sa church. Hindi yun yung differentiation. Ang differentiation is yung purpose. Is it God's purpose or not? It is the kingdom work or not? Kingdom work is here already. Pinapagawa na sa atin ng Diyos ang kingdom work na inumpisahan ni Jesucristo. To advance, to announce, and to practice the reign of Christ dito. So, ang difference dito na sinasabi ni Kristo is yung kapag ginaya natin ang mundo sa pag-iimbak ng kayamanan or sa pag-i-invest sa kung saan-saan. Sabi ni Jesus, where thief and rust destroy. Kasi yung, nabanggit ko na to last October, yung sa kanila wala naman silang Metro Bank, you're in good hands, or BDO, we find ways. Wala silang ganoon dati. What they have are personal storage ng kanilang mga kayamanan. Kung meron man siguro nag-exist naman ng mga bank, I think meron. Kasi way past nung sa panahon pa lang ng kahit ng mga Greeks or kahit ng Babylon, meron na silang sa mga bank. Pero hindi kagaya na sa atin na ang currency, kapag may inipon ka sa bangko, somehow digital. So parang nakikita mo pa siya. Ito yung pera ko, hindi yung binigay ko doon. Ito yung pera ko. So kahit na magkaroon ng problema doon, ito yung nag-reflect sa akin, ito yung pera. Pero sa kanila, kung ano yung nilagay nila, yun. Pag nasira yun ng mga insekto, ng mga peste, pag nagkasunog, kapag ninakaw, wala na. So yung sinasabi ni Lord, not necessarily literally, pero sinasabi ni Lord, yung pag-invest dito sa mga kapamaraanan ng mundo at nga hilig ng mundo at desires of this world, mawawala din yan. Mawawala din yan. Or to put it simply, hindi siya magkakaroon ng mas malalim na halaga or pangmatagalang halaga. Kasi may mga mamimiloso po eh. Sabi nila, money does not buy happiness daw. Pero sumasaya naman daw ako pag bumibili. Totoo naman yun. There is that lasting happiness. Is that malalim na happiness. Siyempre hindi. So doon tayo nagde-differentiate. Doon tayo iniiba. Because storing material wealth for this world standards ay hindi talaga maglalast ang kaligayahan, ang kagalakan mo ng pangmatagalan. And it is not investing in the kingdom. Spending for heavenly work here on earth. Yung pagkilos ng paghahari ng langit dito sa lupa. That's why we're praying in the same chapter. Ang turo ni Jesus, Our Father, who art in heaven, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And sabi ni Lord, again, sa same chapter, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. It's a same context ng pananalangin, pagkilos, pagbibigay para sa pagkilos ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. So what are those things? Siyempre, itong ating simbahan at ang mission ng simbahan. At kung ano pa man mga pangailangan sa paligid mo na maaaring magiging pagkakataon ng pagpapala na nagmumula sa paghahari ng Diyos. Ang kapitbahay mo, o yung kamag-anak mo, o especially yung mga magulang mo o mga anak mo, those things are investing in the kingdom of God. And of course, mas obvious itong simbahan natin, who is the signpost, the prototype of God's kingdom dito sa mundo. Hindi man siya yung mismong paghahari ng Diyos per se, kasi mas malawak ang paghahari ng Diyos. But this is the signpost. We are like signages that God's kingdom exists.
Ang simbahan ay parang mga barker sa monumento na nagpapaalam sa mga tao na may sakayan dito. Tayo ay parang mga signages, mga advertisement na nagsasabi na naghahari ang Diyos bilang isang simbahan at naghahari ang Diyos na pwede nilang masumpungan. And that's why in this movement, if we invest in our church, meaning if we give to the Lord through the church, you are investing in the kingdom of God. And again, hindi lang doon, maraming kapamaraanan. In several instances sa New Testament, sa maraming pagkakataon sa New Testament, it involves giving to the needy, giving to the hungry, giving to the thirsty, giving to the sick, and comforting and healing the sick. And that is part of how Jesus exampled for us yung pagbibigay. Generally, again, it means investing in the ministry and the movement of the gospel of the kingdom of God. Kasi dapat yung pagkilos naman talaga ng simbahan for the gospel of the kingdom of God ay hindi hiwalay sa pagkalinga sa mga tao na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Kaya nga sa early church, sa Acts, pagdating doon nang na-establish na yung church, dumami na yung mga membro ng membro ng simbahan nila, and sabi nila, sila Peter, teka, ba't parang kumbaga, hindi na maganda yung ginagawa natin ng lahat. Nagpipreach tayo, nagpipray tayo, tapos kumikilos din tayo rin na nagdidistribute sa mga nangangailangan. It doesn't mean na hindi mahalaga yung pag-distribute sa mga nangangailangan, especially sa mga widows, kasi we will be negating yung katuruan ni Jesucristo. It only means na napakahalaga ng gawain na yon, na yung mga apostles, nagtalaga sila ng mga leaders na mag-aasikaso dun. Sa pagpapakain, sa pag-aalinga sa mga balo, sa mga nangangailangan, sa mga orphans. And napakahalaga nun. Bakit? Kung papansinin natin, aaralin natin yung mga tinatawag natin na deacons o yung mga servant leaders na tinawag sa kasama si Stephen, si Philip. Nung in-establish nila yon, pag inaral mo yung mga pangalan at yung personality ng mga taong yon, may kahalagahan. Kasi nire-represent nila yung mga tao ng magkabilang grupo. Both yung mga Jews, pati yung mga bagong pumapasok ng mga Gentiles. So it means napakahalaga. It's a careful consideration of generosity sa kanilang mga membro at sa community at lalo-lalo na yung mga bagong dumadating pumapasok na nakakasumpong sa paghahari ng Diyos sa mabuting balita ni Kristo. So overall, mga kapatid, ang pagbibigay natin, it's investing. Investing, it means aligning our goals to that end, towards the work of God. That's where our finances go. That's where how we divide din ang ating mga ginagawa sa simbahan. And sa totoo lang, even yung mga plans natin sa simbahan, kahit may mga kino-cost cut na tayo or may mga hindi binabudgetan, it doesn't mean na hindi mahalaga. We are planning kapag nagpo-plano tayo, kapag nagbabudget tayo, nagpe-pray tayo, and we're considering kung saan tong pera na to mas magagamit. At kung kahit ito napakahalaga ng ministry, huwag nating lagyan ng budget kasi pwede man siya ma-exist kahit walang finances. What I'm saying is that pagdating sa ating simbahan, we're really, really praying and considering kung paano natin siya mas ma-maximize yung mga ministry natin sa simbahan. And the ministry in the church, kagaya nung example na sinabi ko sa Acts, is not just yung pagsasalita ko dito. Although this is important because we are talking about God's word, but the practice is also important. The ministry, the study of God's word in a smaller group, yung mga women, yung mga men, yung mga youth and kids,
yung mga meetings ng mga organizations natin at ng church leaders natin. So, tayong bilang isang simbahan, na pinag-iingatan natin ang pera ng Diyos, we are allotting also, ini-invest din natin, ginagastos din natin sa kung saan mas mamamaximize siya for God's kingdom. So that's what we are doing. Hindi lang ang mga leaders natin, kundi dahil sa inyong panalangin at pagtitiwala at pagbibigay, that's what we are doing. Hindi tayo parang we are not like the government, na parang tayo nagbibigay tayo ng tax, okay, tas yung gobyerno bahala na sila. No, that's not it. Tayo ay isang simbahan at ang pagbibigay natin we give to the Lord, and then yung pera na yon, it's within our responsibility as a church to manage and to use for ministry. So we are together in this, So that's why we are investing in our ministry, because we're investing in the kingdom of God. Pangalawa, bakit tayo nagbibigay? It's because we are giving our focus to the Lord. Or giving our focus to the Lord. That's what it means dito sa isa sa mga, for me, confusing na pagkaka-order ng sinabi ni Matthew or ng pagkaka-collect ni Matthew sa saying si Jesus Christ. Sabi doon, the eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light, but if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is darkness? Parang wala na siyang kinalaman sa investment or sa finance, But yung eyes na binabanggit dyan is actually, yung word na ginamit dyan is also used sometimes. Nabanggit ko na rin ito last October, yung hapluos na word. It can also mean single, undistracted, unfolded. Focus, single, undistracted, and fold. This is about yung ating mga buhay having a single priority, having a single focus, syempre, sa Diyos. Kaya nga, ang ending nito is kanino ka ba nakafocus? Kanino ka ba nagpapasakop? Sa pera o sa Diyos? That's the third point. Pero nandito pa tayo sa second point. I'm just saying na napaka-logical ng flow pala nito ng pagkakasulat ni Matthew. Pagkakasabi din, lalo, especially pagkakasabi ni Jesus Christ. It means that pinapaalalahanan tayo ni Jesus Christ, that our eyes, when it's bad, meaning kapag hindi siya focused, it is a distracted soul. It means that that person is in darkness. Pag ang tao ay nasa dilim, di niya alam kung saan siya pupunta. Kapa siya ng kapa kung ano-ano. But that's a metaphor. Pero di ba kapag ang taong distracted, kahit maliwanag naman, para rin siya nangangapa. Hindi niya alam kung anong mahalaga sa buhay. Tama? Tama. Mabubudol lang siya kung saan-saan. Budol dito, budol doon. Alis dito, alis doon. Travel dito, travel doon. Invest dito, invest doon. Bili niyan, bili nito. Hindi masama mag-invest sa, for example, sa bangko or sa insurance. We do that. Hindi masama ang mag-travel. We do that for our sanity. Hindi masama ang magbakasyon. Hindi masama ang bumili ng mga bagay na somehow mag-improve ng yung productivity or ng well-being or ng yung health. Or ng yung pamilya, responsibility mo sa pamilya. But parang pag hindi malalim ang yung pagtingin sa mga binibili mo at sa ginagastos mo, para kang nasa dilim. Nangangapa. You buy things na hindi magkakatugma. You're conflicted. Hindi nagmamatch ang mga plano. So that's darkness na sinasabi dito ni Jesus. Yung word na eye is actually, it can be used as an adjective, na it also means graciousness. So kapag malinaw ang iyong mata, malinaw ka sa pagiging gracious. So ang kabaliktaran ng pangangapa is yung mas meron kang time na mag-bless. Siyempre, ang focus mo kay Lord. So mas marami kang time na mag-bless sa ibang tao with what you already have. So to have a single focus is to treat everything we possess
as expendables for the work of God. Kumbaga, hindi, pagagaya na sabi ni Jesus Christ sa verse 21, sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Meaning, kapag malinaw sa iyo ang priority mo, your heart, it reveals the character of your heart. It's an inside. Ang pagbibigay, syempre, nandiyan yung bank account, nandiyan yung bulsa, nandiyan yung wallet, nandiyan yung GCash. Pero ultimately, it's a matter of the heart. That's why it's cheerful giving na encourage natin. It's a matter of the heart. For where your treasure is, there your heart is also. It's an internal dynamic. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, para kang nakatingin, from within to outside. It's like, if it's darkness within you and around you, actually, ang sabi pa nga dito ni Jesus Christ, if the light within you is darkness, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo nangangapa, then you are a distracted person. And worse, a distracted spender. Tama ba yung word, spender? Ang gumagastos ka na ng kung ano-ano. Distracted. Mamaya, ibabanggitin ko rin yung how this world distracts us. Hindi lang distracts, enslaves us in terms of our spending. So, meaning kapag meron kang magandang eyes na sinasabi ni Jesus Christ, the eye is the lamp of the body. We have a good eye, maliwanag na eyes. It means na undistracted ka sa temptations ng mundo, ng pera, at kung paano mo siya gagastusin. So, to be focused on the goal, by making clear for ourselves ng ating mga kayamanan, kaperahan, kakayanan, ay ina-align natin nga sa purpose ng kaharian ng Diyos. And lastly, so giving is investing in the kingdom of God. Giving is focusing sa ating Panginoon. And lastly, giving, hindi lang focus, is also submitting to the Lord. And that's also the emphasis dito sa dulo ni Jesus Christ. Sabi niya, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Very clear. Of course, in terms of practical application, maraming pag-uusap dyan, maraming wisdom ang kailangan mo dyan. Pero whenever Jesus Christ teaches, He wants to be clear. Teaching ni Jesus Christ, this is a quality yan ng isa sa mga magagaling na mga tagapagturo sa panahon nila. Will use stark contrasts. Na kung hindi lang naman ito, ganito. Kung ang kaliwang kamay ay makasalanan, putulin. Kung ganito, wag ipaalam sa kabila. Ganon yung mga magagaling na tagapagturo sa panahon nila. Kasi it communicates clearly yung values, yung purpose, yung standard, at yung kung anong mas mahalaga. And in this case, ang mahalaga ay ang Diyos. At ang mahalaga kung kanino ka nagpapasakop. This is actually about tayo being enslaved either sa pera at sa dami ng nire-represent ng pera or ang Diyos. How is this world enslaved to money? Paano ba tayo nasasakop ng pera? Yung mga tao at yung mundo? Well, yung greed, unang-una, that's part of us being sinful people, Nandyan yung nature ng greed sa mga tao To always think of ourselves and then think of ourselves ahead of other people. Gusto natin sila malamangan. Self-interest is when you think of ourselves. Greed is when you think of yourself despite other people. And patuloy pa na pagbaba ng level ng kasamaan kung hinahamak mo na at ginagawan mo na ng masama ang ibang tao just for your own self-interest. So that's how greed works and enslaves people. Andyan yun yung mga wealthy ambitions na somehow nagdi-disguise into
good lang naman kasi gusto mo lang naman talaga umayos ang buhay mo. Pero yung pala ay may malalim pala siyang kadahilanan about finding satisfaction in money and things. So, mas gusto mo mabilisang pagyaman, so mamimili ka na kung diskarte o diploma. So, magsisinungaling ka na sa iba, gagamit ka na naman kung ano-anong mga kapamaraanan sa pag-angat, because that's ambitious. That's being ambitious na to the point na ang sineserve mo ay yung sarili. At yung deep need to be valued. And ang ginagamit mo sa tingin mo, ang magpapahalaga sa'yo, ang magbibigay ng halaga sa'yo ay ang kayamanan. But sabi nga ni Jesucristo, nanakawin lang yan o mawawala din yan. Nandiyan yun yung mga unnecessary na mga trend na pinagkakagastusan. Mga unnecessary na mga binibili. Pag member ka ng iba't ibang mga groups, like yung Let's Eat Pare or What's Your Ulam Pare, ang bilis mahatak ng mga tao sa kung anong uso. May nilabas na special, limited edition na ice cream si Selecta. Wala, lahat ng post, gano'n. Somehow katuwaan. Pero minsan, it reflects our character na kapag uso, gusto. Kapag in, gusto mo rin. Di ba? Kapag nakikita mo, gusto mong gayahin. Very childlike. Parang bata, di ba? Minsan, di natin alam kung bakit. Di natin binibigyan ng halaga. Basta, nakita mo, gaya mo. Huh? Parang bata. And it is not a good characteristic of a person na malalim. Na gaya-gaya. Putumaya. Sabi nga, hindi ko maintindihan kung anong putumaya. Pero yun yun. Also, yung mga unnecessary na mga possessions. Yung minsan, sobra-sobra na yung sasakyan. Sobra-sobra na yung bahay. Walang parking, puro sasakyan. Diba? Sorry naman. Bili ng sasakyan kasi binibless daw sila ni Lord. Pero walang parking. Makikita mo yung mindset ng tao eh. Makikita mo how they just want to show off. They just want to invest on things na magbibigay ng value kuno sa kanila, but not really on their soul, on the people that they love, yung mas malalim. So, unnecessary collection of possessions, investments. Of course, may isip tayo ng mga malalang mga tao na nandun sa mga ganong trend na bili ng bili. We can think of those people who are very rich, wealthy and famous na mga nasa mga top 10 ng mga listahan ng mga mayayaman. I can't even begin to think of para bang pag inisip mo, if gagamitin mo yung ganong klaseng yaman sa pagkilos ng kahalan ng Diyos. Ano kaya? But at the same time, kaya nga sila napunta sa ganong posisyon. It's because they don't really care about God's kingdom, about God's work. May mga ginagawa sila ng mga charity, something, pero iba ang mga motibo. But they don't really care. Wala talaga silang focus sa Lord kung meron man silang knowledge of God. It's all darkness, kapa ng kapa sa buhay. So, who you submit yourself to, yun ang yung sinusugod, sinusunod, pinupursue with all your capability and your time and effort. People also will value each other with those things. Nakasasakyan ka, mas mahalaga ka. Naglalakad ka lang, hindi ka mahalaga. Ganito suot mo, mas mahalaga ka. Wala kang pambili ng ganyan. Hindi ka mahalaga. Ganito kayo nakain nyo, saan kayo kumain kagabi? Ganyan. That's why social media also gives us that platform to show off, to pretend that we are important because we came from this restaurant, we came from this, Make no mistake, wala pong masama pag nag-post kayo with pure intentions to just, nandito kami, masaya kami with our family. Wala po akong sinasabing ganun. I also do that. Pero sometimes,
The devil prowls um, like a lion, ano? Like a beast na nakaabang lang sa mga puso natin. And conjures yung nature natin to be greedy, to be prideful, ano? And so, ganun na mga nangyayari. So, china-challenge tayo nitong last verse, yung verse 24. Kanino ka ba talaga nagpapasakop? Which is, or who is, your utmost priority? Ang pagsugod, pagsunod, at pag-pursue sa pangmundong kayamanan o ang pagpapasailalim sa iyong totoong master? Who is God? You cannot serve both God and money. No. You can have money. Of course. Yung simbahan natin may pera. Ikaw may pera. Ako wala. Hindi, joke. tayo may kanya-kanya tayong mga pinag-iipunan. Ano? It's not wrong to have money. It's not wrong to be a business person. It's not wrong to pursue those things. Kasi money is important. Pinakita din sa atin ni Jesus yan kung gaano kahalaga yung pera. But serving it, that's another thing. Kung sinasakop ka na nun, that's another thing. Actually, anything naman na dapat mabuti at ipinagkatiwala sa atin at ipaprosper natin for good purposes, kapag yun ang sumasakop sa atin, it becomes wrong. It becomes idolatry. Imagine, that's what happened. That's what happened in Genesis. In Genesis, ang nauna dapat ang magbiging image of God, tayo dapat ang magngangalaga sa creation and sa nature and sa mga hayop, Ang very powerful tong image 3 sa Genesis chapter 1, yung chapter 3, yung switching ng image ng beast over human being. Ano ba nangyari sa Genesis chapter 3? Sino ang paano na-switch to? Because the people were listening to the snake. And then eventually, nung dinidescribe na yung tao sa pagiging makasalanan niya, dinidescribe siya na parang beast. Crouching. And so on and on sa chapters of Genesis, kapag dinidescribe ang isang karakter na siya yung antagonist o yung kontrabida, dinidescribe siya as parang mabuhok. I'm not saying na yung mga bubuhok ngayon, that's how they described it last years, Sorry, hindi to tungkol sa pagiging balbonya, kundi kung paano dinidescribe yung mga masama, dinidescribe sila na parang mga hayop. Just to point na supposed to be ang nangingibabaw ng tao. Meaning, minamanage, in-steward, pinapangalagaan, hindi masama ang mga hayop, hindi masama ang mga properties, hindi masama ang kung ano pa mang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pero kapag bumaliktad, at yun na yung pinagsisilbihan natin, that is where idolatry happens. That is when sin comes in. And you are serving money instead of God. Pag nabaliktad na. So mga kapatid, giving is all about investing sa kaharian ng Diyos. So how do you invest? Paano ka ba nag-i-invest? Now, how much of your income this month are you giving to the kingdom of God? Are you giving sa mga nangangailangan? Are you giving sa simbahan? Are you giving sa iyong pamilya? Are you giving sa pagkilos ng kaharian ng Diyos? And also, giving is about selflessness that leads to love for God and others. When you give, nade-develop yung character mo. For where your treasure is, there your heart is also. That also reflects your soul. Your spiritual growth. And lastly, giving is an act of submission.
the more you let go, the more you realize, and the more you are practicing your trust sa Panginoon. Tama? The more you let go, the more you're saying, God, sa'yo naman ito nanggaling, ikaw rin naman magbibigay sa akin. But the more you keep, no, yung tighting, no? Tight. Hindi tights, kundi pinahawak mo mahigpit. The more you hold on to yourself, yung mga bagay na supposed to be nililet go mo for good purposes, kasi meron kasing nililet go mo lang for squandering purposes eh. Pero nililet go mo for good purposes. Ano? Then it's an act of submission. Lord, I submit myself to you. Lord, I commend myself to you. Lord, I commit my spirit, my life to you. I give because I know you're giving first. And it all comes to this point na kanino ka ba nagpapasakop? Sa hawak mo o sa may hawak sa'yo? Ano? Yung nasa langit o yung nasa land bank? Kung ano yung in the end yung pag decision making na, what is that one crucial factor that will sway your decision? Diyan mo matcha-challenge sa sarili mo. Pag sa tingin mo, ito na yung dalawang pagpipilian, marinig mo si Jesus will say, anak, brother, you cannot serve both God and money. Sana'y patuloy pa tayong matuto tungkol sa pagbibigay at gawin ito sa kalooban ng Panginoong Diyos, and praying then that in the next Sundays, the Lord will continue to guide us in these topics of giving. We bless the Lord with this message. Thank you, Father. Tayo naman idadako na sa ating Lord's Supper. No?